Ang usas po ba na aral ng born again, yan po ba ay totoo? Yan po ba ay biblical? Yan po ang ating alamin. Sa mga gawa 16:31 at sa Roma 10:9, sumampalataya ka sa Panginoong Jesucristo ay maliligtas ka. Yan pong mga talatang iyan, meron po yang kalakip na mga gawa. Hindi po yan faith alone. Yan po ay faith with works. Babasa po tayo sa Biblia. Naisulat po yan ni Apostol Santiago sa Kapitulo 2, versikulo 22. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gaway inaaring ganap ang tao at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Sabi po ni Apostol Santiago, yung pong pananampalataya, meron po yung kalakip na mga gawa. Dahil po sa gawa, naging sakdal ang pananampalataya. Inaaring ganap ang tao dahil sa mga gawa, hindi sa pananampalataya lamang. Sa madaling salita, faith with works. Hindi faith alone lang. No? Hindi pananampalataya lamang, kundi may kalakip na mga gawa. Ayon po sa sulat ng ating apostol na si Santiago sa Kapitulo 2, versikulo 22 hanggang sa 24, pagbabali mo sa 26, sapagkat kung paano ang katawan. Kung paano ang katawan? Walang espiritu patay. Ganon ang pananampalataya. Kung walang gawa, patay rin. Ay gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Napakaklaro po sa Biblia na ang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo may kalakip po yun na mga gawa upang aaring ganap ka, hindi ka para ma-justify ka at maging sakdal o banal. Alin yung mga gawa na yun? Yung pong kautusan ni Kristo na kinakailangan nating tuparin. Basahin natin sa Galatia 6:2. Mangagdalhan kayo ng mga pasanin ng isa't isa at tuparin. Meron tayong tuparin. Itutupad natin. Tuparin natin. At tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Merong kautusan ni Kristo na tuparin natin at ating dalhin pasanin. Yun ay utos, kautusan. Pag-ibig ng Diyos yun. 1 John 5:3. Yung usas po ng aral ng born again Christian, hindi po yan totoo. Hindi po yan aral ng Biblia, kundi aral po yan ng mga bulaang pastor o bulaang propeta. No? Ang aral po ng Biblia, Pilipos 3:13, sabi ni Apostol Pablo, hindi ko pa inaring inabot. Ngunit isang bagay ang aking ginagawa. Nililimot ko ang mga bagay sa likuran at itinutungo ang bagay sa hinaharap. Ibig sabihin, hindi pa siya tiyak na maligtas. Pwede pang maiwala ang kaligtasan. Ayon po sa Biblia, hindi ayon sa aking sarili. Meron po akong binabasi na talata, Pilipos 3:13. Pwede pa palang maiwala ang kaligtasan. Ayon po sa Biblia. Babasa po tayo ng talata sa 2 Juan, Kapitulo 1, versikulo 8. Mangag-ingat kayo sa inyong sarili upang huwag ninyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan. Diba? Confirm po. Basahin natin ulit ha. Mangag-ingat kayo sa inyong sarili upang huwag ninyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan. Yung pinagpagalan nila, yun po yung itinuturo nilang ikaliligtas ng tao, yung ebanghelyo ng Diyos na ikaliligtas ng tao. Katunayan po, mabasa po yan sa 1 Timothy 4:10. Sapagkat dahil dito'y
nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap, compared, no? Sapagkat dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap, sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay, na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga nagsisampalataya. Yun palang pinagpagalan ng mga apostol, yun palang tagapagligtas sa lahat ng mga tao. No? Pwede yung maiwala kung hindi mo iniingatan ang iyong sarili. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa Filipos 3:13, hindi ko pa inaring inabot, hindi pa siya tiyak. Kaya kasi pwede pang maiwala yung kaligtasan. Masasabi mo lang na ligtas ka na, yung pong sinabi ni Apostol Pablo sa aklat 2 Timothy Kapitulo 4 versikulo 7 hanggang sa 8. Nakipagbaka ko ng mabuting pakikibaka. Natapos ko na, tapos na siya, nakarating siya sa finish line. Natapos ko na ang aking takbo. Nakaabot siya sa finish line. Iniingatan ko ang pananampalataya. Iniingatan niya ang kanyang sarili, ang kanyang pananampalataya, para hindi maiwala. Iningatan niya. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang puton ng katwiran na ibinigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yon, at hindi lamang sa akin kundi sa lahat din naman ng mga naghangad sa kanyang pagpapakita. Nakipagbaka ng mabuting pakikibaka, natapos niya ang kanyang takbo. Dito po nasabi na niya tiyak siya. Iningatan niya ang kanyang pananampalataya para yung kaligtasan na dala niya na binigay sa kanya ng Panginoong Jesucristo, yung hiwaga upang ipangaral ng Ebanghelyo ng Diyos sa mga hintil. Nakapagtapos po siya at iningatan niya ang kanyang pananampalataya. Kung itaas natin sa 6, sapagkat ako'y inaalay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Ibig sabihin, ang kaligtasan pala hanggang kamatayan. Ang kaligtasan iniingatan hanggang kamatayan.